Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga kakwentuhan. Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Lorna Cruz na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang taong nagpapasaya sa bawat okasyon na ating pinagsasaluhan. At ito ay pinamagatang Papayaso. Isinulat ito ni Teacher Camela Mira na nagmula sa Dibisyon ng Bataan at iginuhit ni Teacher Alan Moran mula sa Dibisyon ng Pampanga. At ito ay aking bibigyang buhay sa anyo ng audio narration. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Isa, dalawa, tatlo. Happy birthday, Jenny! Ang daming tao at ang dami ring handa. Meron pang laruan at lobo. Pero ang pinakahihintay ng maraming tao ay ang panauhing payaso. Paano ba naman? Mula ulo hanggang paa, nakatutuwa siyang talaga. May kasuotang nakamamanghang tingnan dahil sa iba't ibang kulay nito. May sapatos din siyang sinlaki ng galon at kaldero. Ang kanyang mga kamay, nakabibilib ng tunay. Sa sandaling kumpas, sombrerong walang laman. Wow! Magic! Kunehong pwedeng alagaan. At heto pa, ang simpleng tela, bigla na lang naging pera. Sa bawat senyas o kumpas, may kalapating lumalabas. Nakagugutom siyang pagmasdan. Ang buhok niya ay parang spaghetti. Nakatutuwa dahil parang may hotdog pang palamuti. Parang marshmallow na sa puti ang mukha niya. At ang kanyang ilong na parang sa kamatis na namumula. Ang kislap ng kanyang mga mata, nakaaaliw, nakasisiya. Ang laki ng kanyang ngiti, talaga namang nakahahawa. Pero, bakit ganun? Sa likod ng iginuhit na lipstick na pula, mababakas ang pilit ng ngiti sa kanyang mga labing pinapula. Ako lang ba ang nakapapansin? Sa makikislap niyang mga matang, makikita ang lungkot na nadarama? Bigla akong napaisip. Dahil sa dami ng taong kanyang napasasaya, mababaka sa mukha niya ang pag-aalala. Sa likod ng entablado, nakita ko siyang nakatahimik. Kaya naman, ako ay nag-isip ng paraan para siya ay aking mapangiti. Kinuha ko ang kanyang mga gamit at sinubukang gayahin ang mga magic. Pinakatak-tak-tak-tak at sinilip-silip ang sombrero na wala namang kuneho. Pinagpag ng mabuti ang tela pero hindi naman naging pera. Binalibaligtad ang bulsa pero walang kalapating nakita. Ginaya ko rin ang kanyang pagsayaw at
pag-awit kahit puro mali. Hindi nagtagal, nasilayan ko muli ang hinahanap-hanap kong ngiti. Dahil alam kong iniisip niya si Mama na nasa ibang bansa. Kaya niyakap ko siya ng mahigpit at buong saya. Kaya naman, sa pagkakataong ito, ako muna ang ningning sa mga mata ninyo at palaging magmamahal sa inyo. Ayaw ko pong malungkot ka dahil sanay ako na nakikitang lagi kang masaya. Ikaw ay payasong biyaya sa akin talaga. Mula noon hanggang ngayon, siya ang nagpapasaya sa bawat okasyon. Siya ang paborito kong payaso. Siya ang papa ko. Ang papa kong payaso. At yan nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nag-enjoy kayo. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.